kang mag-glamping at mag-camping, isa ito sa mga marirecommend ko sa iyo. Ito ay matatagpuan sa La Union and I'm very happy that this is where I have had my first glamping experience. We availed their big dome at talaga namang hotel na hotel. Napakaganda, napakalinis at kompleto sa amenities. May mga complimentary coffee and water sila. At meron din silang space lagayan ng mga gamit. It's air conditioned, you have access of natural light, very spacious ka siya dito, 5 tao, very comfortable to stay inside at malapit pa siya sa dagat. Kaya kung ganito ang trip mo, para sa iyo to, nasa description box ang link ng part 1. This is part 2. Highway. Ikaw na lang magbanda sa akin. Bakit? Swim, swim. Mag-swim ka sa pool? Yep. Ganda ng pailaw nila dito. Camping site. Gusto mo ba, bebe? May mga nagsuswimming, bibi. Bili kayo mag-night swimming dun sa pool. Okay, so galing na kami doon sa Dalampasigan. Nag-order kami sa McDo para sa dinner namin kasi deliver naman dito. Medyo malayo kasi dito yung main road. As in, papasok pa dito. So, kailangan nang magpa-deliver kapag wala kayong dalang food. Pero pwedeng magdala ng food dito sa Romas Glamping and Campsite. May nagugutom na ako guys. 7:30 to 8 pa daw darating kasi nagantay pa sila ng rider. Wala pa daw rider. So, good thing, meron kaming tinapay dito. So, ayun, walang malapit dito na ano guys. Walang malapit dito na bilihan ng pagkain. Wala silang restaurant dito sa glamping site. Hindi sila nag-offer ng food. Except that, bibigyan kayo ng free breakfast. So, better magdala na lang kayo ng sarili ng food. Pwede rin naman kayo magluto-luto dito. Kapag wala kayong madala na luto na ng food, pwede na lang kayo bumili sa labas. Pero wala lang silang ano dito, microwave. So, hindi nyo mapapainit yung food ninyo. Order na lang kayo from the main road. Kasi may ano doon, may mga inasal, may Jollibee, tsaka may McDo. Sarap maligo dyan. I'm in the fountain. Sige nga. Wow, nagpo-floating yarn. Wow, sarap. Sarap dyan. Pwede siya pang kids. Mas mababa dito na area. Tapos dito yung malalim na area. Dito yung registration area nila guys. So pwede kayo mag-picture dito kasi medyo aesthetic yung datingan dito sa registration area nila. So dito yung pangalan ng glamping and campsite na Rumas. Tapos may waiting area dito. Tapos ito yung registration area nila. So pagdating nyo dito, meron silang parking space dito. Pagdating nyo dito, i-welcome kayo ng receptionist. So dito kayo magre-register. So for example, napaaga kayo ng dating kasi ang check-in nila is 2 PM. Like kami, napaaga kami ng dating. Wala pang 2 PM. So hindi pa kami pwedeng mag-check-in. Kasi nagpa-reserve kami ng isang big dome. So since hindi pa kami pwedeng mag-check-in kasi wala pang 2:00, doon muna kami pinag-antay sa area malapit sa dagat, which is okay lang kasi mahangin naman siya. Medyo malapit lang kasi syempre tabing dagat siya. Pero mahangin siya, may shades din siya kasi ilalim siya ng puno. So hindi naman siya like maaarawan kayo, hindi naman siya mainit. So okay lang kasi may table din, may mahabang chair. So pwede kayong mag-antay doon habang inaantay niyo yung check-in time ninyo. Check-in nila is 2 PM tapos check-out kayo the following day ng 12 noon. So para lang din sa mga sa mga hotels, ganun yung check-in time and check-out time nila. But pwede kayong mag-extend 200 per hour. Yan yung small dome. Sa amin yung doon sa may big dome. Dito yung dining nila sa labas. Meron silang dito, ayan, yung comfort room nila. So may mga trash bins. Tapos mayroon mga dito, mga sink. Ito na pa may tubig dito. May tubig siya. Yan, yung mga sink dito. Tapos dito yung area kung saan kayo pwedeng mag-ihaw-ihaw. Pero I think meron atang charge kapag gagamit kayo ng ihawan. Share dito. So pwede kayo mag-ihaw-ihaw dyan. Grilling area. Pwede kayo mag-ihaw-ihaw dito. Pero magluluto-luto kayo. May pinaparent sila 700 pesos na cooking set. Dito yung dining area nila. So may 1, 2, 3, 4. May 4 na tables dito. Tapos may mga chairs. So dito pwede kayong kumain. May ilaw-ilaw naman. So pwede kayong kumain dito sa gabi. Not really sure if pwedeng kumain sa loob ng mga dome. Sa bandang dulo nandun yung mga tent. Food is here! So, nagpa-deliver na lang kami kasi dahil nga biglaan, hindi talaga kami handa. So, wala kaming nadalang mga pwede naming lutuin dyan. Kaya nag-order na lang kami sa McDo. Pero, mas maganda syempre pag nagka-camp or nag-glamping para mas feel nyo talagang nagka-camp kayo.
magdala na lang kayo ng pwede nyong lutuin. Tapos dyan na lang talaga kayo magluto para mas masaya. Enjoy my experience po ang glamping dito sa Rumas, dito po sa Bakutan, La Union. Nananalangin po kami, nasa likaw patuloy po kami gagabayan at puputik saan man tumakan habang kami po ay nandito at ini-enjoy ang lugar. Dito po kami mag-overnight at bukas po kami uuwi. Sana po safe namin pag-stay dito overnight. Salamat po sa pagkain namin pagsasaluan dito sa amin hapag sa ngayon. Nananalangin po kami na sana i-bless niyo po ang pagkain namin pagsasaluan. Amen. So, di ba? Ano lang ang dasal po? Kaya parang gusto ko na mag-amen yun. 200 pesos na burger ng McDo. Ay, burger ng McDo. O, tama. Burger siya ng McDo, guys. Ito yung laman. Nasa 200 pesos. May may ano siya, may dalawang patty naman siya. Dalawang patty. Tapos may gulay-gulay. Ako ayoko ng burger ng dami nangyayari. Parang nagmamadali yung rider, no? Kaya ano kasi sila may time on stamp. Huwag lang ganito oras na kabalik sa lang. Okay, nakabalik na kami dito sa loob. Go wash na kami para makahiga na. Pwede niyo po muna ng picture nga. Yung activities. At tapos ano po yung pwede dito na, kasi ito hindi pwede to kasi walang net. Pwede naman man kung ano kung gusto na maglaro ng walang net. Pero may bola na mapapahiram. Bola. Badminton, may kompleto po. Yes ma'am. Lahat po na mga nandyan na. Tapos anytime po yan. Anytime naman po. Sige kuya, baka badminton kami. Yes, Tsaka okay lang, bola ng Okay volleyball lang tsaka naman. badminton. Ano na lang po sabihan na lang po natin yung front officer bukas. Tapos mag-fill out po kayo ng ng borrower slip. Tapos saka pa namin yung Sige. Sige na lang, okay lang kuya. kasi. Anytime yung kuya, no? Anytime naman. Sige, thank you po. Mag-ano tayo bukas? Mag-volleyball and badminton. Sobrang nakikiliti yung biday. Mag-ano tayo bukas? Volleyball and badminton. Anytime naman daw, may pipirmahan ka lang na, siyempre yung mga gamit na hihiramin. Ano lang kasi, yung volleyball daw, walang net nasira. Nasira daw yung net for the volleyball. Pero, pwede silang magpahiram ng bola. Sabi ko na lang manghiram po kami para sa badminton. So, kung yung archery. Hindi, meron naman lahat. Para silang ipoprovide ng mga gamit para sa mga outdoor activities nila. So, magbabalibol tayo and badminton tomorrow. So, magsha-shower na ako. See you tomorrow. Hi everyone! Good morning! This is our second day here sa Rumas. Pupunta kami sa may Dalampasigan. Hindi ko actually alam kung doon maglalaro. Pero, maghihiram kami ng ball, pang volleyball. Nasira daw yung net nila eh. Pero pwede silang magpairam ng ball. Tapos badminton kami. May mga activities kasi dito guys. May pwedeng mag-volleyball, badminton, archery, frisbee, tsaka meron pang isa eh. Kalimutan ko yung isa. Pero marami silang mga activities dito pwedeng gawin. Hindi ko lang alam kung saan area. Siyempre most probably dun sa the beach yun. But anyway, let's go. Breakfast nila guys is, yung free breakfast is 7:30 to 9. So, wala pang 7. Kaya punta muna kami doon. Chill. Good morning! Para hiram tayo naman pang volleyball at badminton. Naglalaro tayo guys. Badminton and volleyball.
Hindi dali kahit papa, balik ko kayo maniwala na. Pang kids din, no? Pero basta ko. Nasali basta ka. Nakalaban niyo isa. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod kakahintay. Pasensya na. Bebe, did you enjoy? Did you enjoy, Bebe? The pass the ball? Did you enjoy the pass the ball? Yes. Yes. Did you enjoy? Did you enjoy? No. Did you enjoy? Winner. Did you enjoy? Yes. Everyone, did you enjoy? Thank you. Ayun, Sharon, ang pangarap mo sa buhay, Maya. Thank you po. May kasama pala. Ito na lalagyan natin. Inantay na namin yung breakfast namin, guys. Sinuserve nila yung breakfast kasi meron siyang free breakfast. Hi guys! I'm here instead of there. Yeah. Careful, ah. We also serve hot choco, guys. Ayan, pipili na kayo pagka nag-register ka, pipili na kayo ng breakfast ninyo. So, pumili na kami pagka-register namin ng breakfast kahapon. So, may siniserve din silang hot choco. So, coffee or hot choco. Or alam na lang tayo ng... Miss, pwede po makairam ng isa pang pitcher? Okay, thank you po. Tapos lagyan ng water, tapos dito yung juice. Oh, ang dami na namang inumin. May juice, may hot choco pa. Si banana katsu. Ay, wala ka palang banana. Mas masarap yung banana katsu. Yung tinimplahan nyo muna. Yo, doon nga yung juice nga ni. Bebe, how's the food? Hindi na nagbago. Very good. Anong rate mo? Talagang pinag-aaralan niyo kung Ha? saan ito. 10 over 10 daw. Ano ba yung food mo? Ano yung food mo? Chocolate, egg, at saka meatloaf. Meatloaf ba yun? Luncheon meat. Ay, luncheon meat, egg. Juice. Pero yung juice, sarili natin. How's the food? Good. Good. Juice lang naman yun. How's the food? Ano yung other words sa delicious? Apas to. Yummy. Yummy, yummy. Deliciosos. Ha? Deliciosos? Sinabi ni Dora. Deliciosos. Yung bet. Yum, 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 yum. Sabi, yum, 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 yum. Deliciosos. Hindi naman halatang sarap na sarap siya. Sarap yung hot choco? Wow. Yun. Wipe mo na, wipe. Parang ano, natawag yung bigote na pag 10 over 10 nga daw.
10/10, everything. Para sa mga naka-dome, okay, may ganun silang pwede niyong sampayan. Hi everyone! We're ready na to go! Pero it's 11 pa, so mag-check out kami ng 12 kasi 12 nun yung check out. And magpapasundo kami dito sa sa kinausap namin tricycle. Yung ginamit namin yung tricycle, or sinakyan namin tricycle papunta dito, papasok dito sa glamping site. Yun na rin yung parang, kinaon namin yung number niya para siya na yung contact namin na susundo rin sa amin dito papuntang main road. So, yan, nakabase na kami. So, gantay na lang kami ng oras. Mayroon pa kaming 1 hour para mag-picture-picture sa labas, para maximize namin yung pictures namin sa area. Yay! Let's go! That's it for our stay here at Rumas Glamping and Campsite. Dito lang yan sa Baknotan. Ang ganda dito kasi meron silang big dome and then meron silang small dome na pang I think 2 to 3 packs. It's just meron silang tipi hut. Pwede rin siyang pang family. I'm not really sure kung ilan yung capacity niya. Tapos meron din silang for rent na mga tent. Yan. So kung magte-tent lang kayo, yun, maganda doon. Ito yung mga tent nila. So dyan may mga tent sila dyan. And I think may mas maliliit. Tapos may malaki. Depende kung anong tent ata. Tapos feeling ko iba-iba din yung rent, yung rate ng mga tent na to. Malaki dito. Yan. Pero may napanood ako na dito siya actually nag-set up. So pwede kayong magdala ng sarili yung tent. Ayan. Ano naman siya eh. Pino yung buhangin niya. So pwede lang kayong maglatag dyan ng tela. Ganon. And ang saya dito guys, kasi ito yung ano niya, ganito yung beach dito. Unlike yung ibang mga beach areas na bato-bato, ayan, tapos masakit siya sa paa kasi ang daming bato na masakit sa paa kapag naglalakad ka. Here guys is pinong-pino yung buhangin dito. Ayan, tignan nyo naman, ang ganda ng beach dito. Hindi siya white sand, pero pinong-pino yung buhangin niya. And I suggest, mag-crocs na lang kayo pagpunta kayo dito or shore sleepers, ayan, or yung mga tsinelas na pwede pang shore. Ganyan, kasi pino yung buhangin eh. Talagang kakainin ng tsinelas yung buhangin kapag hindi tama yung suot yung tsinelas. Pwede yung mga matataas na ganito. Yung malambot lang. Ayan. So, ayan, ang ganda ng view dito guys. Doon yung area na, ito may mga tables dito. Diyan kayo magdadine kapag tent yung kinuha nyo. Ayan, diyan kayo magdadine. Tapos, yung mga dome naman, meron silang, kanina yung pinakita ko doon magdadine. Pero pag nakatent kayo dyan kayo, kakain. Ayan, ang ganda ng view dito, ang ganda ng dagat dito. Tsaka tahimik yung dagat, hindi siya yung maalon. And then free access na rin kayo dyan sa beach. Kapag kayo dito, kapag nagstay kayo dito, free access na siya sa beach. And again, may mga activities sila dito. May beach volleyball, archery, freebies, badminton. Kanina naghiram kami ng ball para sa volleyball and badminton, may racket and shuttlecock sila. Although yung comment ko lang doon yung shuttlecock, medyo magaan masyado, so hinahangin siya kasi ibang lakas ng hangin. Ayan, but anyways guys, pwede kayong maghiram ng mga equipment para makapaglaro kayo dyan. Ayun. Ito naman yung area kung saan kayo magda-dine. So mayroong tapat-tapat yan and nakalagay din dyan kung saan dyan yung dining table nyo. So dito yung pang big dome dining table 1, may 2, tapos meron din doon. Tapos ngayon kasi kailangan sana namin mag-extend kasi yung sasakyan namin hindi pa na-settle yung sasakyan na susundo sa amin. Pero hindi na kami pwedeng mag-extend kasi naka-reserve ata siya para sa susunod na gagamit. So nag-ask ako kung may pwedeng waiting area kung saan kami pwedeng mag-antay habang wala pa yung susundo sa amin. So mayroon dito daw sa area na to, papakita ko sa inyo. Yan, pwede kayong mag-stay dyan pero 350 yung bayad. Tapos hanggang 5 PM na daw yan. 350 yung isang table. So we've decided na hindi na kami mag-rent ng table kasi na-settle na rin naman namin yung sasakyan na susundo sa amin. So alis na lang kami at exactly 12 noon. Yan. And yep, we've enjoyed our stay here. Actually, overnight lang kami kasi biglaan din to. Parang 8 PM or 9 PM ng Wednesday. O Wednesday night lang kami nag-decide kasi naghahanap kami ng pwede namin pag-stayhan actually na resort pero hindi kami makahanap ng swak doon sa parang hinahanap namin. So, biglang lumabas ito na parang recommended ganyan sa hindi ko sure kung saan ko siya nakita. I think sa IG, lumabas siya sa IG ba? Or sa Facebook. Basta ganun. Or sa TikTok. Not really sure. Pero meron kasi mga videos niya sa TikTok. So lumabas siya, na-recommend siya. And chinek ko, maganda naman siya. And never ko rin pa kasing na-try mag-glamping. So sabi ko, ito na lang parang exciting din siya. Okay lang din naman yung presyo. Kasi for the big dome, 7,000 and 5 packs na siya. Compared sa mga resorts, di ba na
nasa ano kasi, nung kami, tinintangin kami, for the 5 packs, nasa ano na siya, nasa 11K, something like that kapag ka sa mga resort. So, I think mas practical yung ganito ng glamping. Kasi air-conditioned rin naman siya, tapos may mga amenities din sila. Wala nga lang siyang mga refrigerator, ganun sa loob. Unlike sa mga resorts na, yung iba kasi may mga parang fully furnished, ganyan. Pero dito kasi, okay na rin siya. Kasi air-conditioned rin naman siya. Tapos, okay din yung beds niya. Yung amenities nila, okay din siya. And maganda rin naman yung service nila. Tapos may free breakfast din, kaya sulit na din siya. Okay, so dito na ulit ako sa loob ng aming big dome. Ayan, thank you so much guys for watching this vlog. I'm gonna end the vlog here na. If want nyo rin mag-try dito, babalik pa kami dito actually. Hindi ko lang sure kung kailan. Pero we want to try na tingnan natin kung makakabili na tayo ng mga camping set. Wow, camping set or mag-dome kami ulitin. Basta anyway, babalik kami dito sa place na to kasi nagustuhan namin siya. And next time, mas ready na, mas may mga gamit na kami kasi biglaan na lang din to. So, yeah. But next time na babalik kami dito, mas kompleto na yung gamit namin. Mas siguro magsistay kami ng mas matagal kasi ito overnight lang talaga siya. Ayun lang. Bye-bye. Bye! Thank you so much for watching! Subscribe! Please subscribe, like, and comment, and share! Like and subscribe and comment. Sabi mo lang. Bye-bye! Yeah. Okay.